Paanan ng bundok malaya, kung saan ang araw ay tila mas maliwanag at ang hangin ay may halong amoy ng bagong aning palay, naninirahan si Eladio Ramos, isang 32 taong gulang na magsasaka. Sa isang maliit na kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at nipa, namumuhay siya mag-isa, kasabay ng katahimikan ng kalikasan. Walang kuryente, walang telebisyon, at tanging ilaw ng gasera lamang ang kanyang kasama tuwing gabi. Lumaki si Eladio sa parehong lupang tinatamnan niya ngayon. Dito rin namatay ang kanyang mga magulang, ang ina sa sakit sa baga at ang ama sa aksidente sa kalabaw. Halos 10 taon na ang nakalilipas. Mula noon, siya na lamang ang naiwan sa kanilang simpleng tahanan. Ipinagpatuloy niya ang pangarap ng kanyang ama, ang mapanatiling buhay ang bukid, hindi lamang para sa kita, kundi bilang alaala ng pamilya. Araw-araw ay sinasalubong siya ng puting hamog sa palayan. Suot ang kanyang kupas na sombrero at lumang t-shirt, bitbit ang ararot asarol. Nagsisimula siyang magtrabaho bago pa man sumikat ang araw. "Eladio, maaga ka na naman ha?" Sigaw ni Mang Orly, kapitbahay niyang matanda, na minsang naging katrabaho ng kanyang ama. "Oo, Mang Orly, mainam ang lupa ngayon. Basa pa mula sa ulan kagabi." Sagot niya habang pinapahid ang pawis sa noo. Ang mga tulad ni Eladio ay bihirang mapansin ng mga tagabayan. Wala siyang cellphone, wala siyang Facebook, at kung may balita man siyang natatanggap, ito'y mula sa radyo ng matanda sa kabilang dampa o kay Aling Pina na laging may dalang tsismis mula sa palengke. Ngunit sa kabila ng pagiging tahimik ng kanyang buhay, hindi ibig sabihin ay wala itong lalim. Lingid sa lahat, may isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang papag. Sa loob nito ay mga lumang papel, sulat at larawan. Isa roon ang larawan niya at ng kanyang nakababatang kapatid na si Lenny, na noon ay 16 pa lamang nang sumama sa tiyahin nila sa Maynila. Mula nang umalis ito, hindi na sila muling nagkausap. Walang sulat, walang tawag, wala kahit anong balita. Paminsan-minsan, binubuksan ni Eladio ang kahon. Tinititigan niya ang larawan. Tapos ay ibabalik iyon ng dahan-dahan. "Kung nasaan ka man, Lenny, sana ay maayos ka." Mahina niyang sambip sa sarili. Sa kabila ng lahat, hindi naging mapait ang puso ni Eladio. Kahit pa may ilan sa baryo ang tumatawa sa kanya at tinatawag siyang lukaret ng bukid dahil sa pagiging tahimik at kakaibang asal, hindi siya nagagalit. Sa halip, mas pinili niyang gumugol ng panahon sa pagtatanim, sa pag-aalaga ng lupa at sa pagtulong sa ibang nangangailangan sa kanyang munting paraan. Tuwing Sabado, isinasakay niya ang kanyang mga inaning gulay sa sako at dinadala ito sa bayan gamit ang kanyang luma't kalawanging bisikleta. Sa palengke, madalas siyang tinutulungan ni Aling Linda, isang biyuda na may maliit na pwesto sa gulayan. "Eladio, eto na yung sukli mo. Alam mo, kung lahat ng lalaking katulad mo marunong magpakumbaba, baka wala na sanang kaguluhan sa mundo," ani Aling Linda habang iniabot ang bayad. Ngumiti lamang si Eladio. "Wala naman akong ibang kailangan kundi makauwi ng ligtas at may dalang bigas pa uwi." Sa bawat araw, pareho lang ang galaw ng oras. Gising bago sumikat ang araw, magbubungkal, magdidilig, kakain ng kanin at tuyo, matutulog habang binabantayan ng huni ng kuliglig at yabag ng hangin sa kawayan. Ngunit may mga sandaling naiiba. Minsan, tuwing gabi, inaakyat niya ang maliit na burol sa likod ng kanilang taniman. Doon siya nauupo, tinitingnan ang mga bituin. "Hindi ko alam kung bakit nandito pa rin ako," bulong niya minsan sa hangin, habang pinagmamasdan ang malamlam na langit. "Pero siguro, kailangan pa ako ng lupa." Si Eladio ay hindi marunong mangarap ng malaki. Para sa kanya, ang mabuhay araw-araw ng may dignidad at may pagkain sa hapag ay isa ng pagpapala. Pero sa kabila ng kanyang simpleng pananaw,
May kabutihang taglay si Eladio na hindi nasusukat ng diploma o pera. Ang kabubihang walang hinihinging kapalit. At ito rin ang dahilan kung bakit sa paglipas ng mga araw at taon, bagaman walang ingay ang kanyang pangalan, tahimik itong minahal ng lupa, ng langit at ng mga hayop sa paligid niya. Para sa kalikasan, isa siyang anak. Ngunit sa panahong akala niyang tahimik na ang lahat, na ang mundo ay umiikot lamang sa sikat ng araw at tanim na palay, isang pangyayaring hindi niya kailanman inaasahan ang magbabago sa lahat. Isang gabi ng malakas na ulan, malapit ng maghating gabi. Habang siya ay nagbibilang ng binhi sa ilalim ng kanyang gasera, isang malakas na putok ang yumanig sa buong kabundukan, kasabay ng pag-uga ng lupa at pagsiklab ng liwanag mula sa malayo. Biglang huminto ang kanyang mga kamay. Bumangon siya, binuksan ang bintana at sa kabila ng dilim, nakita niya ang pulang apoy sa itaas ng burol. Tila may sumabog. Hindi niya alam kung ano iyon. Hindi niya alam kung ligtas ba siyang manatili. Pero isang bagay ang sigurado sa kanya. Kailangan niyang puntahan ito. Sapagkat ang puso niyang likas sa pagtulong ay hindi mapakali. Bitbit ang lamparang degas, isinukbit ang jacket at naglakad siya sa ulan, patungo sa lugar kung saan lilitaw ang isang sugatang dalagang magpatabago sa bawat aspeto ng kanyang payak na buhay. Sa tuktok ng isa sa pinakamataas na gusali sa Makati, nakatayo ang isang dalagang nakasuot ng puting blazer na may manipis na gintong pin ng letrang M, simbolo ng Martel Global Holdings. Siya si Isabela Martel, ang nag-iisang anak ni Don Luciano Martel, kilalang negosyante at may-ari ng malawak na negosyo sa sektor ng real estate, agrikultura at mining. Sa paningin ng marami, isa siyang huwaran ng modernong kababaihan, matalino, elegante at tagapagmana ng bilyones na yaman. Ngunit sa kabila ng kislap at ningning ng kaninyang pangalan, may malalim na lungkot ang nakatago sa kaninyang mga mata. Sa edad na 27, para kay Isabela, ang bawat araw ay parang ikot ng relong walang katapusan. Mga meeting, press conference, project launches at corporate events. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ni hindi niya ito pinili. Lahat ay itinakda sa kanya mula pa pagkabata. Isabela, kailangan mong pumirma sa kontrata bukas. Babalik na sa China ang mga investor. Ayoko ng delay. Malamig na sabi ng kanyang ama sa telepono. Yes, Papa, I'll handle it. Sagot ni Isabela habang nakatingin sa salamin. Pilit na nilalabanan ang pagkapagod. 1 taon pa lamang ang nakalilipas nang pumanaw ang kanyang ina dahil sa kanser. Sa kabila ng kanilang marangyang buhay, hindi nito napigilan ang sakit at mula noon lalong naging mahigpit ang ama ni Isabela sa kanya. Para sa kanya, ang tanging paraan para maipakita ang pagmamahal ay ang kontrolin ang anak upang mapanatili ang negosyo sa kamay ng pamilya. Hindi lingid sa iba na may tensyon sa pagitan nilang mag-ama. Palaging tahimik si Isabela sa mga board meeting. Palaging sinusunod ang utos. Ngunit lingid sa lahat, lihim siyang sumusuporta sa mga environmental NGO. Lihim siyang bumibili ng mga lupang dapat sana ay gagawing minahan para lamang mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Lihim siyang bumababa sa mga baryong hindi kilala ng mga Martel executive at sa isang lihim na proyekto sa Visayas kung saan ipinatayo niya ang isang water pipeline para sa isang isolated na barangay. Napagdesisyonan niyang bumisita. Lihim, walang abiso sa ama, walang bodyguards, walang media. I need air, Papa. I'll take the jet to Samar. Paalam niya. Sabay sabing iyon ay isang ocular visit lamang para sa bagong resort project. Isang kasinungalingang madali niyang naitawid. Fine, dalhin mo si Mark. No need, it's just a short trip. Ilang minuto ng katahimikan ang lumipas sa kabilang linya bago tuluyang bumitaw ang boses ni Don Luciano. Mag-ingat ka at iyon na nga ang huling usapan nila bago ang trahedya. Sa kalagitnaan ng biyahe, habang binabaybay ng private jet ang makulimlim na langit ng silangang Visayas, biglang naramdaman ng piloto ang pagbaba ng engine pressure. Lumakas ang ulan. Kasunod ng sunod-sunod na kidlat.
Naging alerto ang buong crew. Sinubukan nilang lumipat ng ruta, ngunit hindi na kinaya ng makina. Nagsimulang magliyab ang isang bahagi ng pakpak at ilang minuto lamang ang lumipas, bumagsak ang jet sa gilid ng isang masukal na kagubatan sa kabundukan ng Malaya. Ang huling naaalala ni Isabela ay ang ingay ng babalang ilaw sa loob ng cockpit, ang sigaw ng flight attendant at ang biglang dilim. Pagmulat niya, may mga sugat siya sa braso, may dugo sa kanyang ulo at halos hindi niya maigalaw ang kanyang kaliwang paa. Ang katawan niya ay nasa malamig at madamong lupa at ang paligid ay naglalagablab. "Help! Anyone!" Bulong niya habang pilit inaabot ang kanyang bag. Ngunit sa halip na sumagot ang kanyang mga tauhan, tanging tunog ng nasusunog na bahagi ng eroplano ang kanyang naririnig. Hindi niya alam kung sino pa ang buhay. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang nakahandusay sa kagubatan. Nanginginig sa lamig at takot, isinandal niya ang sarili sa punong kahoy habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa kanyang baling-kinitang katawan. Maya-maya pa'y narinig niya ang yapak ng isang taong palapit. Mabagal ngunit matatag. Hawak nito ang isang gasera. Hindi niya maaninad agad ang mukha, ngunit nang bumaba ang ilaw sa kanyang mukha, nakita niya ang lalaking may sunog sa braso, may putik sa mukha at may mga matang hindi niya maipaliwanag, tila puno ng malasakit. Ngunit may halong pag-aalala. "Miss, okay ka lang ba? Makakarinig ka ba?" Tanong ng lalaki habang dahan-dahang lumuhod sa kanyang tabi. Nanghihina at namumugto ang mata ni Isabela, pero nakuha pa rin niyang bumigkas. "Tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Bubuhatin kita. Aayusin natin to." At doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang yugto kung saan ang yaman ay walang halaga at ang tanging mahalaga ay ang mabuhay sa piling ng isang estrangherong hindi niya kilala, ngunit tila mas totoo kaysa sa lahat ng taong nakilala niya noon. Malakas ang ulan ng gabing iyon sa Malaya. Sa taas ng bundok, habang pinapatakan ng malamig na ambon ang mga dahon ng kawayan, ang buong paligid ay nababalot ng katahimikan. Ila isang gabi lang sa karaniwang buhay ni Eladio. Matapos niyang ayusin ang mga binhing pinatuyo sa ilalim ng bubong, umupo siya sa harap ng kanyang lumang mesa, may tanglaw na gasera sa tabi. Bitbit niya ang isang supot ng tuyong kamote na inihaw niya kanina habang nilalaro ang butil ng palay sa kanyang mga palad, bagay na nakagawian na niya tuwing gabi. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, biglang may dumagundong sa kalangitan. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, kasunod ang pag-uga ng lupa at malabong pulang liwanag mula sa di kalayuan. Nabitiwan ni Eladio ang gasera, natapon sa lupa, ngunit agad niya itong pinulot at pinatay upang hindi masunog ang kanyang bahay. Tumakbo siya palabas. Basa agad ang kanyang damit dahil sa buhos ng ulan. Sa ibabaw ng mga punong niyog, kita ang makapal na usok at apoy mula sa masutal na bahagi ng kagubatan sa hilagang kanluran ng kanyang taniman. "Diyos ko, ano iyon?" bulong niya. Hindi na siya nagdalawang isip. Kumuha siya ng kapote, isang gulok at ang kanyang gaserang degas. Kahit mabalot ng putik at panganib ang daan, sinundan niya ang liwanag mula sa nasusunog na lugar. Walang ibang kasama, walang gabay kundi ang kanyang kutob na kailangan siya roon. Makapal ang damo at mga sanga sa kanyang dinaanan. Tinapyas niya ito isa-isa gamit ang gulok habang hinahawi ang daan. Ang lamig ng ulan ay hindi niya alintana. Sa bawat hakbang, palakas ng palakas ang tunog ng pagputok, parang may tumatagas na gasolina na sumasayad sa apoy. Pagdating niya sa clearing, doon niya nakita ang hindi kapanipaniwala. Isang eroplano, hati sa dalawang bahagi, sunog ang halos kalahati. May mga parte ng fuselage na nakasabit sa mga puno. Ang ilang bahagi ng lupa ay may mga piraso ng tela, sapatos at sunog na bag. Ang usok ay masangsang at ang apoy ay patuloy pa ring sumisiklab kahit basang-basa ang paligid. "Meron bang tao dito? May buhay pa ba?" Sigaw ni Eladio, nangingibabaw sa ingay ng ulan. Lumapit siya sa gilid ng nasirang bahagi ng eroplano. Napansin niya ang isang kulay puting tela na gumagalaw. Nang masinaga ng kanyang gasera, nakita niya
ang katawan ng isang babae. Duguan ang noo, may hiwa sa braso at halatang nawalan ng malay. Babae, may tao pa, bulong ni Eladio, mabilis na lumuhod at tiningnan ang pulso. Mahina, ngunit naroroon pa, may buhay. Miss, gising po kayo? Nanginginig niyang tanong habang bahagyang niugyog ang babae. Napakurap ito. Dahan-dahan, dumilat ang mga mata nito. Help! Bulong ng babae, halos hindi naririnig. Okay, huwag kang gagalaw. Susubukan kitang buhatin. Dahan-dahan niyang binuhat ang babae, isinukbit ang gasera, at sinimulan ang mabagal ngunit matatag na pag-akyat pabalik sa kanyang bahay. Mabigat ang dalaga at madulas ang daan, pero hindi siya tumigil. Ang bawat hakbang ay tila isang panalangin. Sa loob ng halos 30 minuto, nakarating siya sa kanyang kubo. Inihiga niya ang babae sa papag, naglatag ng malinis na banig, at kumuha ng tuwalya at maiinit na tubig. Nilinis niya ang sugat nito gamit ang pinakuluang dahon ng bayabas. Nilagyan ng dinikdik na halamang gamot at pinainom ng sabaw mula sa pinimplang luya. Hindi pa rin siya nagsasalita. Nanginginig pa rin ang katawan. Pero naramdaman ni Eladio ang unti-unting pagkilos ng mga daliri nito. Mahal, magkano ang bahay na to? Biglang tanong ng babae, tila lutang pa sa epekto ng trauma. Hindi po ito binebenta, sagot ni Eladio, napapangiti ng bahagya. Ilang sandali pa'y nakatulog na muli ang babae, habol ang hininga. Bumalik si Eladio sa labas upang siguruhing walang apoy nakakalat mula sa pinanggalingan ng eroplano. Sa kanyang puso, ramdam niya ang tensyon. Hindi niya alam kung sino ang babae, pero malinaw na hindi ito ordinaryong tao. Malinis ang mga kuko, may suot na bracelet na mamahalin, at kahit ang tela ng damit ay hindi karaniwang makikita sa probinsya. Kinabukasan, habang ang ulan ay tila nagpaalam na sa langit, bumangon ang babae. Namumugto ang mga mata, bahagyang nauutal. Nasaan ako? Tanong nito. Sa kubo ko po. Ako si Eladio. Iniligtas kita kagabi. Nang marinig ng babae ang pangalan nito, tila nag-isip siya saglit. Tumingin sa paligid, sa kawayan, sa gasera, sa palayok ng lumang damit. I'm Isabela. Marahang sagot niya. Thank you for saving me. Ngumiti si Eladio, hindi sanay sa pasasalamat mula sa isang kagaya niya. Wala pong anuman. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Pero andito ka na. Buhay ka. At doon nagsimula ang pagtatagpo ng dalawang mundong hindi kailanman inaasahang mag-cruise. Ang mundong payak at tahimik at ang mundong magarbo at magulo. Hindi alam ni Eladio na ang babae sa kanyang papag ay hindi basta pasahero lamang ng isang eroplano. Siya ang tagapagmana ng isa sa pinakamalalaking negosyo sa bansa. At sa piling niya, mabubuksan ang isang yugto ng kwento na magpapabago sa kani-kanilang mga buhay. Maliwanag na ang sikat ng araw sa sumunod na umaga nang magising si Isabela. Kakaiba ang kanyang pakiramdam, nananakit ang katawan, ngunit may kakaibang katahimikan sa paligid na hindi niya maipaliwanag. Imbis na tunog ng mga kotse, cellphone o elevator music, ang kanyang naririnig ay tila pag-awit ng mga ibon, kaluskos ng dahon at kalansing ng pinggan sa malapit. Sa dahan-dahang pagmulat ng kanyang mata, nasulyapan niya si Eladio, nakatalikod, abala sa pag-aayos ng apoy sa maliit na lutuan sa labas ng kubo. Mainit ang kape, huwag mong biglain. Anya, kahit hindi pa siya tinatawag ni Isabela, napatingin siya sa kanyang braso, balot ng telang puti at may amoy ng halamang parang bayabas. Wala siyang cellphone, wallet, ni sapatos. Suot pa rin niya ang isang maruming blouse na tila pinatuyo sa gabi. Ang isa niyang paa ay may gasa at halatang nilapatan ng lunas. Kanina ka pagising? Mahinang tanong ni Isabela, pilit na bumabangon. Lumingon si Eladio at saglit na ngumiti. Mag-iisang oras na rin. Hinintay ko lang na bumangon ka bago ka pa inumin ng salabat. Ayos ka na ba? Medyo masakit pa ulo ko, pero salamat.
Hindi ko alam kung anong nangyari talaga. Nag-crash ang sinasakyan mong eroplano. Sa kagubatan, nakita ko lang ang apoy mula sa bundok kagabi. Napatingin si Isabela sa paligid. Malinis ang kubo. May maliit na altar, ilang upuan na yari sa kawayan at isang bangkong may nilalabhan. Sa labas, tanaw ang isang taniman ng palay. Tahimik, payapa. Walang sign ng GPS, signal tower o kahit solar panel. Wala kang signal dito? Tumango si Eladio. Walang cellphone, walang kuryente. Meron lang akong bateryang ginagamit para sa radyo at gasera. Ganito talaga dito. Hindi makapaniwala si Isabela. Galing siya sa mundo ng digital dashboards, virtual meetings, at business alerts. Pero narito siya ngayon, sa gitna ng kabundukan, kasama ang isang lalaking halos hindi siya kilala, ngunit tila walang balak saktan o pagsamantalahan siya. Anong trabaho mo? Tanong niya. Magsasafa. Simple at diretso ang sagot ni Eladio habang nilalagay sa lamesa ang 2 tasa ng mainit na inumin. Bakit mo ako binulungan? Siguro dahil tao ka rin at may kailangan ka. Tahimik. Walang sumunod na tanong si Isabela. Tinanggap niya ang tasa at humigop ng sabaw ng luya. Mainit, matapang, pero kakaiba ang ginhawang dulot nito. Sa mga sumunod na araw, hindi siya masyadong nakagalaw. Nagpagaling siya sa tulong ng mga halamang gamot ni Eladio, ng masustansyang lugaw at ng malamig na tubig mula sa batis. Bawat araw ay tila nagiging pamilyar na ang kanyang paligid. Ang langit na may mga agila, ang amoy ng bagong giling na palay, at ang boses ni Eladio na palaging kalmado at hindi kailanman nagmamadali. Ano ba talagang pangalan mo? Tanong ni Eladio isang hapon habang pinupunasan niya ang sugat sa binti ng dalaga. Isabela, sagot nito. Isabela Martel. Hindi nag-react si Eladio. Para sa kanya, wala naman itong kaibahan sa kahit anong pangalan. Maganda yang pangalan. Bagay sa taong tahimik pero matapang. Napangiti si Isabela. Sanay siya sa mga taong binabati siya ng Ma'am Isabela, Miss Martel o Boss. Ngayon lang siya tinawag ng ganon. Walang takot, walang galang, ngunit puno ng respeto. Sa mga sumunod na araw, sinamahan siya ni Eladio sa pag-igib ng tubig gamit ang balde. Nakaupo siya sa tabi ng palayan habang pinanonood ang lalaking bihasa sa pagbubungkal ng lupa. Kahit hirap pa ring maglakad, pilit niyang tinutulungan si Eladio sa simpleng paraan. Siya ang tagapunas ng pawis, ang taga-abot ng tubig at minsan taga-kumusta ng manok. Hindi ko akalaing may ganitong klasing buhay, bulong ni Isabela habang sila'y nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Anong klasing buhay? Balik tanong ni Eladio. Yung simple pero may lalim, tahimik pero hindi nakakabingi. Masarap pakinggan. Tumango si Eladio. Ganyan din ang sinabi ng nanay ko noon. Pag may katahimikan sa puso, mas malinaw mong maririnig ang sarili mo. Sa mga gabing malamig, natutulog si Isabela sa papag na may kulambo, habang si Eladio naman ay nasa labas, nakahiga sa duyan, pinapakinggan ang kuliglig at ihip ng hangin. Wala sa kanila ang nagtatanong kung hanggang kailan ganito, parang may hindi kailangang ipaliwanag. At habang tuloy ang mga araw ng paggaling ni Isabela, dahan-dahan ding gumagaling ang mga sugat na hindi makikita. Sugat ng kalungkutan, ng panggigipit, at ng pagiging bihag sa isang mundong punong-puno ng expectations. Hindi niya inaamin, pero bawat ngiti ni Eladio ay unti-unti niyang inaabangan. At bawat araw na lumilipas, unti-unti na rin niyang nakakalimutang siya pala ay isang martel. Makalipas ang mahigit 1 linggo, mabilis na gumaling ang katawan ni Isabela. Ang pilay sa kanyang kaliwang paa ay unti-unting lumuwag. Kahit na may kaunting pananakit pa sa gabi, kaya na niyang maglakad nang may tulong ng baston na ginawa mismo ni Eladio mula sa sangang pinakinis niya gamit ang gulok. Sa panlabas, tila maayos na ang kalagayan ni Isabela. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unti nang bumabalik ang realidad. Hindi siya panghabambuhay sa kabundukan. May mga taong naghahanap sa kanya.
may mga negosyong tumatakbo, may amang maaaring nababaliw na sa paghahanap, at higit sa lahat, may kasinungalingang kailangang harapin. Lalaki yung nakaitim, bago, hindi ko kilala. Bulong ni Aling Nena, isang tindera sa palengke, habang kausap si Eladio, isang hapon, nang muling bumaba ito sa bayan, para mamili. Hinahanap daw ang isang babae, mukhang mayaman, sabi raw, nawawala. May reward pa raw ng ₱250,000. Napalingon si Eladio. Sa isip niya ay isang pangalan agad ang sumagi, Isabela. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya si Isabela na nag-aayos ng sinampay. Suot ang lumang duster na iniwan ni Nanay Adora noong nabubuhay pa. Wala sa itsura nito ang kahit anong anyo ng mayaman. Ngunit sa likod ng bawat kilos niya'y tila may tinatagong bigat. Ibang tao sa palengke kanina, bungad ni Eladio. Hinahanap ka, hindi agad sumagot si Isabela. Bagkus, ibinaba nito ang sinampay, tumingin kay Eladio, at marahang umupo sa harap ng pintuan. Siguro oras na para sabihin ko sa iyo ang totoo. Tahimik si Eladio, umupo sa tabing papag, malapit sa kanya. Ako si Isabela Martel, anak ako ni Don Luciano Martel, CEO ng Martel Global Holdings. Ang eroplano na bumagsak, akin yon. Papunta ako sa Samar para sana bisitahin ang isa sa mga proyekto ko. Hindi kumibo si Eladio. Hindi siya mukhang nagulat. Tila isang piraso ng puzzle lang ang naitama sa matagal ng hinala. Mayaman ka pala? Mahina nitong sabi. Hindi mayabang, hindi rin mapanghusga. Pero hindi yun ang gusto kong maging. Ayoko sa negosyo. Ayokong maging extension ng pangalan ng tatay ko. Napaluhod si Isabela. Hinawakan ang kanyang mga palad. Pasensya ka na kung nagsinungaling ako. Hindi ko alam kung paano uumpisahan. Ayokong matakot ka sa pangalan ko. Ngumiti si Eladio, tinapik ang kamay niya. Hindi pangalan ang tinulungan ko, Isabela. Tao, kung anuman ang apelyido mo, hindi yon ang nakita ko ng gabing yon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi rin naitago ni Eladio ang pagkailang. Hindi siya sanay sa ganito. Ang taong kasama niya sa loob ng kubo, ang babae na tumutulong sa kanya magdilig, ay isang tagapagmana ng bilyones na yaman. Kinabukasan, dumating ang kumpirmasyon. May isang itim na SUV na pumarada sa tapat ng kapilya sa ibaba ng bundok. Bumaba ang dalawang lalaki, may suot na itim na polo na may logo ng Martel. Hindi sila tumuloy sa taas, ngunit may iniwang sulat sa barangay captain. Hinahanap si Isabela Martel. Bilyonaryo ang naghahanap. Ligtas lang sana siya. Dinala ni Kapitan Tomas ang balita kay Eladio at agad niya itong inihabid kay Isabela. Hinahanap ka talaga ng pamilya mo. Aalis ka na ba? Tanong ni Eladio. Halos hindi makatingin sa mata niya. Eladio, sagot ni Isabela, pigil ang luha. Hindi ko alam, pero hindi ko basta kayang iwan tong lugar na to. Hindi ko kayang iwan ka. Lumipas ang gabi na pareho silang tahimik. Sa gitna ng ulan, kapwa sila nag-isip. Ngunit isa lang ang malinaw. Hindi na sila pwedeng manatiling hiwalay sa katotohanan. Kailangang harapin ni Isabela ang kanyang mundo at kailangan namang tanggapin ni Eladio na ang babaeng natagpuan niya sa kagubatan ay hindi ordinaryong panauhin. At sa kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, isang desisyon ang ginawa ni Isabela. Isang desisyon magpapasimula ng panibagong kabanata sa kanilang buhay. Mula nang lumabas ang katotohanan tungkol kay Isabela, tila mas bumigat ang bawat hakbang niya sa paligid ng kubo. Ang dating malaya niyang paglalakad sa palayan ay ngayon may kasamang paglingon-lingon. Ang dating magaan na usapan nila ni Eladio habang nag-aalmusal ng kamote at kape ay tila may saplot na katahimikan. Hindi ang katahimikang mapayapa, kundi ang katahimikang may itinatago. Isang gabi, habang natutulog si Eladio sa kanyang duyan sa labas, napansin niyang may aninong dumagalaw sa gilid ng palayan. Hindi normal ang kilos, hindi parang hayop, hindi rin parang kapitbahay. Agad siyang bumangon, dinampot ang lampara at ang gulok, at tahimik na tinungo ang pinanggalingan ng ingay. Ngunit pagdating niya roon,
Wala na ito. Tanging yapak ng sapatos ang naiwan sa putik. Malaking paalala na ang mundo ni Isabela ay hindi ganoon kadaling layuan. Kinabukasan, habang nagpapakain ng mga manok, nagsalita si Eladio. May nagmamasid sa atin kagabi. Hindi ako sigurado kung sino, pero hindi yun taga-baryo. Napahinto si Isabela. Hawak pang basang dahon ng kangkong. Gusto mo bang umalis na ako, Eladio? Huwag mo akong tanungin ng ganyan. Hindi ako nagpapalayas. Pero gusto kong ligtas ka. Kung may ibang taong may intensyon na masama, kailangan nating mag-ingat. Mula noon, naging mas alerto si Eladio. Hindi na siya umaalis ng bahay nang walang dalang pamalo. Pinilit niyang ayusin ang sirang bintana at pinalitan ang pinto ng mas matibay na kahoy. Si Isabela naman ay nanatili sa bahay, ngunit nagsimulang magsulat. Isinulat niya sa notebook ang bawat araw niya sa kabundukan, bawat emosyon at bawat pag-iisip kung tama ba ang ginawa niyang pagpili ng katahimikan sa halip ng karangyaan. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang kinatatakutan. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan at nagpapainit sila ng sabaw ng kalabasa sa kusina, may narinig silang malakas na tunog sa labas. Hindi ito kulog. Isa itong tunog ng pumutok na goma at kasunod nito ay isang matinis na tunog ng preno sa putik. May kotse, bulong ni Eladio sabay hawak sa braso ni Isabela. Pumasok ka sa loob. Huwag kang lalabas hanggat hindi ako ang kumakatok. Tila nabingi ang buong paligid sa katahimikan. Lumabas si Eladio, hawak ang lampara at tinungo ang direksyon ng ingay. Paglapit niya sa gilid ng landas, nakita niya ang isang itim na SUV, bahagyang nakabaon sa putik at may dalawang lalaking nakatayo, parehong may suot na leather jacket at tila sanay sa magulong mundo. Magandang gabi, bati ni Eladio, sinusubukang panatilihing kalmado ang boses. Magandang gabi, ikaw ba si Eladio Ramos? Ako nga, bakit? Hinahanap lang namin ang anak ng Don. May impormasyon kaming dito siya huling nakita. Tumango si Eladio, ngunit hindi sumagot agad. Alam niyang anumang sabihin niya ay maaaring magbuma ng panganib. Hindi niya alam kung ito ba'y mga tao ng ama ni Isabela o iba pa. Wala akong alam, pero bata dapat kay kapitan kayo pumunta. Siya ang may tala ng lahat ng panauhin dito sa barangay. Tila hindi kontento ang dalawa sa sagot. Isa sa kanila ay tumingin sa loob ng kagubatan. Alam mo bang may malaking gantimpala sa makakapagturo kung nasaan siya? Tanong ng isa, mapang-akit ang tono. Ngunit hindi nagpatinag si Eladio. Hindi ko kailangan ng gantimpala. Kailangan ko ng kapayapaan. Tumalikod ang dalawa, sumakay muli sa sasakyan at muling umalis. Ngunit bago sila tuluyang lumayo, nakita ni Eladio ang isang papel na dahan-dahang lumipad mula sa likod ng kotse. Isang wanted flyer na may larawan ni Isabela. May nakasulat sa ibaba, 500,000 peso reward. Isabela Martel, missing Harris. Kinabukasan, ipinakita ito ni Eladio kay Isabela. Hindi na siya nagulat, pero kitang-kita sa mata niya ang lungkot. Alam kong hindi ako makakapagtago habang buhay, wika niya. Habang nakaupo sa labas, nakatingin sa langit. Hindi mo kailangang magtago, pero kailangan nating paghandaan kung anong darating, sagot ni Eladio. At mula sa araw na iyon, inilipat ni Eladio si Isabela sa isang mas liblib na bahagi ng kanyang lupain, sa isang maliit na silungang dating ginagamit ng kanyang ama noong panahon ng giyera. Doon, mas tahimik, mas tago, mas ligtas. Sa gitna ng panibagong lugar, pareho silang nagtanong. Hanggang kailan sila magtatago? Hanggang kailan ang tahimik na mundong binuo nila ay mananatiling buo? Hindi pa malinaw, pero ang sigurado, unti-unti nang nawawala ang katahimikan at nagsisimula na ang panahong kailangang pumili kung saan sila talagang nabibilang. Sa loob ng isang linggo, naging mas tahimik si Isabela. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang malapit na ang oras ng pagbabalik sa mundong iniwan niya. Tila may pakiramdam siyang nalalapit na ang pagdating ng kanyang ama.
Isang pakiramdam na hindi bunga ng kaba, kundi ng hindi maipaliwanag na lungkot. Isang hapon, habang si Eladio ay nasa palayan at si Isabela ay nagsusulat ng kanyang journal sa lilim ng punong mangga, biglang narinig niya ang isang malalim na tunog sa kalangitan. Hindi kulog, hindi eroplano, isang helikopter. Agad siyang napatayo. Kinilabutan siya. Alam niyang ito na iyon. Mula sa langit, isang itim na helikopter ang unti-unting bumaba sa isang patag na bahagi ng lupain ni Eladio. Tumigil sa pag-aararo si Eladio at napatitig sa tanawin. Sa likod ng malalakas na hangin mula sa propeller, bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, may hawak na baston at nakasuot ng itim na salamin, si Don Luciano Martel. Walang masyadong emosyon sa mukha nito. Formal, tuwid, malamig, parang hindi helikopter ang sinakyan, kundi sariling mundo ng kapangyarihan at kontrol. "Isabela!" sigaw ng lalaki habang nilalapitan ng anak. "Papa!" sagot ni Isabela, mababa ang boses. Hindi agad sila nagyakapan. Ang una nilang naging palitan ay hindi paglalambingan, kundi mamasalitang singlamig ng hangin mula sa bundok. "Anong ginagawa mo sa lugar na to? Halos mabaliw kami sa kaahanap sa'yo." Galit na sambit ni Don Luciano habang pinapahid ang pawis sa noo. "Papa, kailangan kong lumayo. Hindi ako nawawala. Pinili ko lang na mabuhay," sagot ni Isabela, buong katatagan. "Buhay? Sa ganitong klasing lugar? Sa kubo? Sa isang magsasaka?" At dito tumingin si Don Luciano kay Eladio. Puno ng panghusga ang mga mata. "Ikaw ba si Eladio? Ikaw ang tumulong daw sa anak ko?" "Opo," sagot ni Eladio, tahimik ngunit matatag. Hindi na itago ni Don Luciano ang sarkasmo sa kanyang tawa. "Tumulong? Sa anong paraan? Sa pagbubungkal ng lupa? Sa pagtuturo ng kung paanong mawalan ng ambisyon?" Nagpanting ang tenga ni Isabela. Lumapit siya sa kanyang ama, inilapit ang mukha sa kanya. "Wala kang karapatang maliitin si Eladio. Buhay ko ang iniligtas niya. At higit pa roon, tinanggap niya ako, hindi bilang Martel kundi bilang Isabela." "Isabela," malumanay ngunit mariing sagot ni Don Luciano, "hindi mo pwedeng itapon na lang ang lahat ng ito dahil sa damdamin mo. May kumpanya tayong dapat ipaglaban. May pangalan tayong dapat ingatan. Ang pangalan ay hindi palaging mas mahalaga kaysa sa katahimikan ng loob. Kaya ako nandito. Dahil sa kanya, natutunan kong makinig sa sarili ko." Tahimik si Eladio sa buong palitan, ngunit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi siya kailanmang lumaban sa salita, ngunit sa mga titig at kilos niya'y may dignidad na hindi matitinag. "Makakaalis na kayo, sir," mahinang sabi ni Eladio. "Ligtas na ang anak ninyo. Wala po akong balak hadlangan ang gusto niya." Tumango si Don Luciano, ngunit bago ito tumalikod, lumapit pa siya kay Eladio at bumulong. "Alam pong hindi ka tanga. Alam mong wala kang puwang sa mundo ng anak ko." Hindi sumagot si Eladio. Ang tanging naging tugon niya ay ang diretsyo niyang titig sa mata ng matandang bilyonaryo. Walang takot, walang galit, puro katotohanan. Maya-maya, muling lumipad ang helicopter. Ngunit ang mga salitang naiwan ay mas mabigat kaysa sa hangin na pinagulong ng makina nito. Pagkatapos ng insidente, tahimik si Isabela. Hindi siya umiyak, ngunit hindi rin siya nakangiti. Naglalakad lamang siya sa gilid ng taniman, tangan ang isang maliit na supot ng mga tanim na bulaklak. "Pasensya ka na sa ama ko," mahina niyang sambit habang pinupunla ang isa sa mga binhi sa tabi ng kubo. "Ganun siya magmahal. Sa paraang hindi ako kailanman nasanay." Lumapit si Eladio. Tinulungan siyang ipatong ang lupa. "Hindi ko siya kailangang maunawaan. Ang mahalaga, naiintindihan kita." Nagtagpo ang kanilang tingin. Sa kabila ng panandali ang bagyong dumaan, mas luminaw ang katotohanan sa pagitan nila. Na kahit magkaibang mundo sila, pareho silang may pusong marunong makinig, magmahal at tumanggap. Ngunit sa kanilang mga mata, alam nila pareho, hindi pa tapos ang unos. 2 araw matapos ang pagdating ni Don Luciano,
Nanatiling mabigat ang atmosfera sa loob ng munting kubo. Sa kabila ng payapang paligid, huni ng ibon, amoy ng bagong aning palay, at ihip ng malamig na hangin, may tilang hindi nabibigkas na usapan sa pagitan ni Eladio at Isabela. Wala sa kanilang nagumpisa, pero pareho nilang alam na may darating na pagbabago. Alas 6 ng umaga, habang nagluluto si Eladio ng lugaw gamit ang pinatuyong labong, lumapit si Isabela. Suot niya ang simpleng blusang inutang ni Eladio kay Aling Cora at pantalon na dati ay kay Lenny. Hawak niya ang isang maliit na bag, kulay asul at lumang-luma na. Eladio, mahina niyang simula. Kailangan ko munang bumalik. Hindi agad sumagot si Eladio. Itinigil niya ang paghalo sa niluluto, pinatay ang apoy at tahimik na umupo sa bangko sa tabi ng kalan. Alam ko, sagot niya, ramdam ko na. Hindi ko ito ginusto, pero kailangan kong ayusin ang iniwang gulo. Kailangan kong ipakita kay Papa na hindi ako nagtatago at hindi ako mahina. Tumango si Eladio, bagaman pilit ang ngiti. Baka nga iyon ang tama at kung tutuusin, hindi ka naman talaga taga rito. Pero gusto ko rito. Sabat ni Isabela, halos napalakas ang boses niya. Dito ako nakahinga. Ito ko unang naramdaman na hindi ako kailangang patunayan ang sarili ko. 1 linggo lang. Pagkatapos, babalik ako. Dagdag niya, pilit pinapakalma ang sariling tinig. Hindi nakasagot si Eladio. Sa halip, tumayo siya, pumasok sa bahay at lumabas makalipas ang ilang minuto. Bit-bit ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng langta. Iniabot niya ito kay Isabela. Ano to? Tanong niya habang dahan-dahang binubuksan ang takip. Sa loob nito ay may singsing na yari sa pinutol na bakal ng isang sirang araro, pinakinis at ginawang simpleng alahas. Sa tabi nito ay ang kanilang larawang dalawa. Kuha noong isang araw na tinuruan niya si Isabela kung paano magdilig ng tamang agos ng tubig sa taniman. Para hindi mo makalimutan kung sino ka noong wala ka pa sa mundo ng pangalan at negosyo. Ani Eladio. Hindi na napugilan ni Isabela ang luha. Umupo siya sa tabi ni Eladio, itinukod ang ulo sa balikat nito at pabulong na nagsalita. Kung hindi ko man magawang bumalik agad, gusto kong malaman mo na dito ko naramdaman kung paano mahalin ang sarili ko. Walang sagot si Eladio. Hinawakan niya lang ang kamay ng dalaga at sa katahimikan ng pagitan nila, nandoon ang lahat ng salitang hindi na kailangang sabihin. Maya-maya pa, may dumating na van mula sa bayan. Lulan nito ang 2 staff ng kumpanya at isang babaeng sekretarya na tila may dalang dorsenang tanong at dokumento. Ma'am Isabela, ready na po, sabi ng babae, tila nagmamadali. Tumayo si Isabela, humarap kay Eladio at huling beses na tinignan ang paligid ng kubo, ang maliit na upuan, ang palayop sa gilid, ang mga tinikling na nakasabit, at ang duyang minsang tinulugan ni Eladio sa gabi ng ulan. I'll come back, pabulong niyang sabi. Naglakad siya papunta sa sasakyan, ngunit bago siya tuluyang sumakay, lumingon siya muli. Si Eladio ay naroon pa rin, nakatayo, tahimik at tapat ang mga mata. Sa mata ng iba, isa lamang itong pamamaalam. Ngunit sa kanilang dalawa, ito'y pangakong walang salita. Pangakong babalikan ng tahanang hindi itinatayo ng bato, kundi ng alaala. Sa pagbabalik ni Isabela sa Maynila, sinalubong siya ng magarbong pintuan ng Martel Towers. Mga salaming pader, mga gwardyang nakabarong, at mga sekretaryang may itinatagong kaba sa likod ng kanilang mga ngiti. 1 linggo pa lang ang lumilipas mula nang bumagsak ang kanyang eroplano, ngunit tila 1 dekada na ang layo ng buhay na iniwan niya sa bundok. Welcome back, Miss Martel. Bati ng receptionist. Thanks, sagot niya. Malamig ang tinig. Hindi sa pagmamataas, kundi sa tahimik na paglalagay ng pader. Alam niyang kailangan niyang panatilihin ang distansya. Ito ang mundong hindi marunong makinig kapag naging totoo ka. Agad siyang dinala sa opisina sa ika-40 palapag. Doon siya sinalubong ng mga board members, tagapayo ng kanyang ama,
at ilang shareholders na tila uhaw sa kasiguraduhang magpapatuloy ang kontrol ng Martel Holdings sa pamilyang Martel. Isabela, panimula ng pinakamatandang miyembro ng board, si Mr. Lim. You've been gone. But the company cannot wait. Your father left a vacuum. We need to know, will you take the position? CEO, sagot niya, tinitigan isa-isa ang mga mata ng bawat nakaupo sa mesa. Yes, on paper, it's yours. But of course, the board will decide how active you will be. We need direction. Martel Mining, Martel Realty, Martel Agri, everything's waiting. Tahimik si Isabela. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa kanyang alaala ang boses ni Eladio habang sinasabi, kung tahimik ang puso mo, mas malinaw mong maririnig ang sarili mo. Tumango siya, I'll take it, but I'll do it in my way. Hindi yun ang sagot na inaasahan ng board. Ramdam ang tensyon sa loob ng silid. Unang linggo pa lamang ng kanyang panunungkulan bilang CEO, agad niyang tinutukan ang mga proyekto sa agrikultura. Hindi siya nagsayang ng oras. Pinawagan niya ang mga dating environmental NGOs na lihim niyang sinusuportahan noon. Inorganisa ang isang forum kasama ang mga lider ng mga magsasaka mula sa iba't ibang lalawigan at ipinatawag ang buong departamento ng CSR, Corporate Social Responsibility. Kailangan nating magbukas ng pondo para sa mga tunay na magsasaka, hindi lang para sa report, kundi para sa resulta. Utos niya. Sa unang pagkakataon, ang mga dokumentong karaniwan ay puro ROI at expansion plans ay napalitan ng mga litrato ng irrigation systems, mga kabataang tinuturuan ng sustainable farming at isang proyektong pinangalanan niyang Eladia Foundation, inspirasyon mula sa pangalan ni Eladio. Sa gitna ng mga pagpupulong, kumalat ang balita. Ang tagapagmana ng Martel ay may relasyon daw sa isang magsasaka sa bundok. Hindi iyon ikinatuwa ng board. Tinawag siya ni Mr. Lim sa isang closed-door meeting. Isabela, we understand that you have personal advocacies, but people are talking. Investors are watching. Your choices affect our image. Then let them watch, sagot ni Isabela, derecho. You've changed, puna ni Mr. Lim. I find myself. That's the only change that matters. Sa kabila ng mga batikos, hindi siya natinag. Sa halip, mas naging matapang pa siya. Nagpa-interview siya sa isang sikat na journalist, hindi para sa publicity, kundi para ibahagi kung paano siya nakaligtas, kung sino ang tumulong sa kanya, at kung bakit kailangang unahin ang tunay na halaga ng buhay kaysa yaman at ambisyon. Hindi niya pinangalanan si Eladio. Hindi niya ginamit ang kwento nila para sa eksena, ngunit binigyang diin niya ang aral na natutunan sa kabundukan. Minsan, ang tunay na tagapagmana ng yaman ay hindi ang may pinakamalaking bangka account, kundi ang may pinakamalalim na malasakit. Nagbunga ang paninindigan niya. Hindi lahat ng tao ay sumang-ayon, ngunit unti-unti ang pananaw ng publiko ay nagbago. Mas maraming shareholders ang humanga sa kanyang integridad. Mas maraming volunteer ang sumali sa foundation. At higit sa lahat, may mga magsasakang nabigyan ng bagong pag-asa dahil sa mga programang kanyang pinaglaban. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bahagi ng puso ni Isabela ang hindi pa rin buo. Sa bawat gabi sa kanyang kondo, habang tinititigan ang munting singsing mula kay Eladio, nararamdaman niya ang pangungulila sa mundong hindi niya mapalitan, sa kapahimikan ng bundok, sa amoy ng lupa, at sa mga mata ni Eladio na puno ng pag-unawa. Isang hapon, habang si Eladio ay abala sa paglilinis ng pilapil, dumating si Mang Lando, ang tagapaghapid ng sulat mula sa barangay hall. Umihingal ito, may hawak na sobre na ila mahigpit na mahigpit ang pagkakayakap sa laman nito. Eladio, may sulat ka galing sa Maynila, sigaw niya habang lumalapit. May kilala ba akong taga Maynila? Tanong ni Eladio habang pinapahinga ang gulop. Wala akong alam, pero dito, pangalan mo nakasulat. Kinuha ni Eladio ang sobre, binasa ang nakasulat. From Eladia Foundation to Mr. Eladio Ramos.
Agad siyang pumasok sa kubo, naupo sa papag at dahan-dahang binuksan ang liham. Inoong Eladio, nais po naming ipaabot ang taos-pusong pasasalamat ng Eladia Foundation sa inspirasyong na ibahagi ninyo sa amin sa gitna ng katahimikan ng inyong buhay. Sa pangunguna ni Miss Isabela Martel, nais po naming anyayahan kayo bilang Community Liaison Officer ng aming bagong programa, Project Pag-ani, isang inisyatibong nakatuon sa pagsasanay, suporta at pag-unlad ng mga magsasaka sa mga rehiyon ng Visayas at Southern Luzon. Kayo po ang aming napiling mamuno sa panimulang proyekto sa Barangay Malaya. Asahan po ninyo ang pagdating ng aming team ngayong buwan para sa orientation. Lubos na gumagalang, Andrea Velasco, Program Director, Eladia Foundation. Hindi makapaniwala si Eladio. Tinitigan niya ang liham na tila isang panaginip. Siya na isang simpleng magsasaka lamang ay hinihilingan ngayon na manguna sa isang proyekto. Hindi dahil sa koneksyon, hindi dahil sa diploma, kundi dahil sa simpleng kabutihan at karanasan. Kinabukasan, dumating ang team ng foundation. Lulan ng isang puting van na may logo ng Eladia Foundation. Bumaba ang 3 babae at 2 lalaki na may dalang mga laptop, notebook at mga brochure. Si Sir Eladio po, tanong ng isa. Oo ako nga, sagot niya. Tahimik ngunit magiliw. Sir, kami po ang team ni Miss Isabela. Naikwento po niyang lahat kung paano mo siya niligtas, kung paano mo siya tinanggap. Gusto po talaga niya na ikaw ang mamuno sa programang ito. Hindi mapigilan ni Eladio ang ngumiti. Iba ang pakiramdam. Para bang ang mga taon ng katahimikan, pagod at hindi pagkapansin ay biglang may sagot, isang uri ng gantimpala na hindi niya kailanman inasahan. Mula sa araw na iyon, naging abala si Eladio. Tinuruan siya ng team kung paano gumawa ng proposal, paano makipag-meeting at paano magsalita sa harap ng mga tao. Sa una, kabado siya, nanginginig ang kamay, natutulala tuwing may projector. Pero unti-unti, natutunan niya. Hindi ko alam na kaya ko pala ito, ani Eladio isang gabi, habang nag-aayos ng listahan ng mga magsasakang sasali sa training. Hindi naman po diploma ang batayan ng karunungan, sagot ni Andrea, kundi yung puso mo para sa ginagawa mo. Nagsimula na ang proyekto. Sa tulong ni Eladio, naipundar ang water system sa bukid. Nabigyan ng libreng punla ang mga magsasaka at tuwing Sabado, may libreng seminar tungkol sa sustainable farming. Lahat ay nagsimulang humanga sa kanya. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa dedikasyon at paninindigan. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, may isang tanong pa rin sa puso ni Eladio. Kumusta na kaya si Isabela? Tuwing gabi, tinititigan niya ang larawan nila sa sulok ng kanyang silid. Larawan nila habang nakatayo sa gitna ng palayan. May araw sa likod at parehong nakangiti na parang walang iniisip na mundo. Hindi niya alam kung kailan o kung babalik pa nga si Isabela. Pero alam niyang ang lahat ng ito, ang pagbabago, ang proyekto, ang tiwala, ay galing sa isang puso na minsang bumangga sa kanya sa gitna ng katahimikan ng kabundukan. At kahit hindi pa sila muling nagkikita, sa bawat pagtulong niya sa ibang tao, pakiramdam niya'y naroroon pa rin si Isabela. Hindi sa anyo, kundi sa paniniwalang kahit sino, gaano mang kasimple, ay maaaring maging instrumento ng pagbabago. Maagang umaga sa Maynila, isang text message ang gumising kay Isabela. Call me ASAP. It's about your father. Hindi pa man siya nakakatawag pabalik, biglang tumunog ang telepono. Si Mr. Lim. Isabela, your father collapsed. He had a heart attack this morning. He's at St. Luke's. Nasa ICU siya. Halos mabitawan ni Isabela ang cellphone. Hindi siya makagalaw agad. Ilang linggo lang ang nakalilipas nang huli silang magkita sa kabundukan kung saan huli niyang naririnig ang boses ng kanyang ama, puno ng galit. Ngunit sa ilalim ng lahat ay may pahiwatig ng takot at pagmang. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ng mga executive ng Martel Group, ang family lawyer at si Mr. Lim. Tahimik ang lahat at nakatingin sa kanya na para bang may inaasahang desisyon. Isabela, ani Mr. Lim habang maingat na nagsasalita, your father didn't make it. He passed away at 6:43 this morning.
Parang umikot ang mundo ni Isabela. Hindi siya umiyak agad. Sa halip, napaupo siya sa silya, nakatitig lang sa sahig. May iniwang sulat ang ama mo, personal. Gusto niyang ikaw ang unang makabasa. Iniabot sa kanya ni Attorney Santiago ang isang liham. Sa makinis na sobre, nakasulat ang pamilyar na sulat kamay ni Don Luciano. Anak, kung binabasa mo ito, marahil wala na ako. Marami akong pagkukulang sa iyo, Isabela. Pinilit kong hubugin ka sa mundo kung saan ako naging malakas. Pero hindi ko naisip, marahil ang tunay na lakas ay yung pinipili mong maging ikaw kahit ayaw ng mundo. Nalaman ko ang tungkol sa Eladia Foundation. Sa lahat ng ginawa mo, doon ako pinakanatahimik. Hindi dahil hindi kita naiintindihan, kundi dahil hindi ko nagawang maging ganun katapang. Ang kumpanya ay iyo. Ang pangalan ay iyo. Pero ang desisyon kung anong gagawin mo sa mga ito, nasa iyo. Patawad at salamat. Hindi na napigilan ni Isabela ang pagluha. Pagkalipas ng ilang araw, ginanap ang burol. Dumagsa ang mga kilalang negosyante, politiko at personalidad. Lahat ay nagbigay pugay sa huling Martel Patriarch. Ngunit sa gitna ng engranding seremonya, tila wala si Isabela. Hindi sa pisikal, kundi sa damdamin. Isang linggo pagkatapos ng libing, tinawag siya ng board. Isabela, ani Mr. Lim. Sa bisa ng huling testamento, ikaw na ang may-ari ng 50% ng kumpanya. Ang tanong ng board ay simple lang, will you now lead? Tahimik si Isabela. Alam niyang ito na ang oras ng kanyang pagpili. Ngunit bago siya sumagot, nagsalita si Mr. Gomez, isa sa pinakamatandang miyembro ng board. Isang kondisyon lang ang iiwan sa iyo ng board, Isabela. Kailangan mong iwan ang Eladia Foundation. Ibig sabihin, i-absolve ito bilang independent unit ng kumpanya. Pumili ka, Martel CEO o tagapagtaguyod ng panlipunang proyekto. Hindi pwedeng dalawa. Nag-ulit ang sakit ng dati niyang mundo. Sa isang saglit, naramdaman niyang hinahatak siyang muli sa daigdig na wala siyang sariling boses. Ngunit iba na si Isabela ngayon. Tumayo siya. Diretsong tiningnan ang bawat miyembro ng board. Hindi ko kailanman pipiliin ang kapangyarihan kung ang kapalit ay ang prinsipyo. Kung kailangan kong pumili, pipiliin ko ang layunin. Umawas siya sa silid ng walang alinlangan, bit-bit ang desisyon. Tumanggap siya ng alok na honorary board advisor, isang pwesto na hindi nangangailangan ng full-time leadership. Ginamit niya ito para bigyan ng autonomiya ang Eladia Foundation. Ngayon, isang legal at independent NGO na handang tumulong sa mga magsasaka, guro at kabataang walang boses. At sa bawat proyektong pinapatupad, isang pangalan lang ang nasa kanyang isipan, Eladio. Hindi man niya ito masabi araw-araw. Sa bawat binhing itinatanim ng foundation, sa bawat irrigation na binubuksan, at sa bawat seminar na pinapatakbo ng kanilang programa, naroon ang damdamin niyang hindi kayang palitan ng yaman, titulo o posisyon. Dahil sa kanya ko natutunang manindigan. Dahil sa kanya ko nalamang hindi mo kailangang maging makapangyarihan para makatulong. Isang hapon, habang kumakalma ang hangin sa lungsod, tahimik na isinara ni Isabela ang pintuan ng kanyang unit sa Rockwell. Isang kondo na binili ng kanyang ama bilang regalo sa kanyang 21st birthday. Sa loob ng 6 na taon, iyon ang naging pugad ng kanyang lungkot, tabuan ng kanyang pagod at silid ng kanyang katahimikan. Ngunit sa oras na ito, hindi na niya ito muling babalikan. Isang backpack lang ang kanyang dala. Wala siyang kasama. Wala ring yaya, bodyguard o PA. Sa kanyang likod ay isang simpleng bag na may 2 pares ng damit, isang journal, isang lumang singsing mula sa araro, at isang puso na sabik nang bumalik sa tunay na tahanan. Nag-jeep siya mula Maynila papuntang Quezon. Sumakay ng bus papuntang probinsya at bumaba sa huling sakayan sa bayan ng Malaya. Walang nakapansin sa kanya, isang simpleng babaeng may cap at faded na blouse. Ngunit sa bawat hakbang, kabado ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung nandoon pa si Eladio. Hindi niya alam kung matatanggap pa siya nito. Pero alam niyang kailangan niyang subukan. Pag-akyat sa bundok, sinalubong siya ng mga batang naglalaro sa tabi ng pilapil. "Ate,
Ikaw yung nasa larawan sa opisina, sigaw ng isang bata. Nagulat si Isabela. Anong larawan? Yung nasa Eladio Center po, sagot ng isa, sabay turo sa isang bagong tayong silid-aklatan sa paanan ng bundok. Pagdating niya sa mismong lugar kung saan dati nakatayo ang kubo, hindi na niya nakita ang lumang bahay. Sa halip, nandoon ang isang mas matibay na bahay, gawa sa kahoy at bato, ngunit nanatili ang anyo ng pagiging payak. Sa gilid, may tanimang mas maayos ang layout, may irigasyon, may flag ng Eladia Foundation sa isang poste. Nakatayo roon si Eladio, nakasuot ng simpleng asul na polo, may hawak na notebook at abalang kausap ang ilang volunteer. Maya-maya, napalingon siya at doon niya siya nakita. Tahimik, nakatingin, hindi umiiyak, hindi rin nakangiti. Basta nandoon lang. Naglakad si Isabela, hindi makapagsalita. Nagsimulang pumatak ang ulan, bahagyang ambon lamang. Ngunit sapat para magbigay ng lamig sa balat. Hinubad ni Eladio ang sombrero niya at yumapit. Akala ko, hindi ka na babalik, sabi ni Eladio. Akala ko rin, tugon ni Isabela. Nanginginig ang tinig. Pero kahit anong gawin ko sa Maynila, sa'yo pa rin bumabalik ang mga hakbang ko. Tahimik, pero sa katahimikan nila, may musika. Pwede pa ba? Tanong ni Isabela. Ngumiti si Eladio, mas banayad kaysa dati. Hindi ako nagtanim ng galit, ang itinanim ko lang ay pag-asa. Mula sa araw na iyon, hindi na umalis si Isabela. Hindi siya bumalik sa lungsod. Nakiisa siya sa komunidad. Naging guro siya sa bagong library. Nagturo ng basic accounting sa mga kabataan at nagtanim ng halamang gamot sa likod ng community center. Sa gabi, sinasamahan niya si Eladio sa duyan. Tahimik silang pinapakinggan ang huni ng kuliglig, gaya ng dati. Hindi sila nagmadali sa pag-ibig. Wala silang opisyal na anunsyo. Wala ring kasal na enggrande. Ngunit ang buong baryo ay nagtipon-tipon sa ilalim ng punong mangga, isang araw ng tagsibol, upang saksihan ang isang simpleng kasunduan, hindi ng kontrata, kundi ng paninindigan. Isang kasal ng dalawang taong nagmahal, hindi dahil sa anyo, hindi dahil sa estado, kundi dahil sa katahimikan na natagpuan nila sa isa't isa. Simula ngayon, bulong ni Eladio habang pinupunasan ang luha ni Isabela. Hindi ka na kailangang mamili kung saan ka nababagay. Dahil dito sa piling ko, dito ka laging may puwang. Makalipas ang 3 taon, ang dating baryo ng Malaya ay hindi na kasing liblib at tahimik na gaya ng dati. Ngunit hindi rin ito naging magulo o magarbo. Sa halip, naging balanse ito. May bagong silidaklatan, training center at water system. May solar panels na nagbibigay ng ilaw sa gabi. At may mobile health van na buwan-buwang bumibisita. Sa sentro ng lahat ng ito ay isang munting opisina kung saan nakapaskil ang larawan ng 2 taong parehong may simpleng ngiti, sina Eladio at Isabela. Ang kasal nila ay ginanap sa lilim ng punong mangga, parehong puno kung saan minsang nagkubli si Isabela sa ulan at kung saan minsang pinangarap ni Eladio na sana'y may taong makasama siyang tumanda. Walang wedding planner, walang dekorasyong mamahalin, pero puno ng tunay na tuwa ang bawat tao sa palig. Sa lahat ng bisita, walang mas mahalaga sa akin kundi ang mga taong ito, ani Isabela, habang nakatingin sa mga batang tinuruan niya ng pagbabasa, sa mga nanay na kasama niyang nagtanim, at sa mga matandang nakikipagpulong sa kanya tuwing gabi para sa proyekto. Si Eladio, sa kanyang bahagi, ay hindi na lamang simpleng magsasaka. Siya na ngayon ang kinikilalang haligi ng kooperatiba sa buong distrito, ngunit nanatiling mapagpakumbaba. Madalas pa rin siyang makitang nagbubungkal ng lupa, nakikipaglaro sa mga bata at kumakain ng kamote sa ilalim ng puno kasama ang kanyang kabiyak. Hindi ko akalain na ang paglalakad ko noon sa ulan ay hahantong sa ganito, bulong ni Isabela habang yakap siya ni Eladio isang gabi. Hindi ako naghanap ng pag-ibig, sagot ni Eladio. Dumating ito nang hindi ko inaasahan. Dala ka ng bagyo,
pero naging liwanag sa lupa kong tuyo. Ilang buwan matapos ang kasal, dumating ang balita na ikinagalak ng buong baryo. Magkakaroon na ng anak sina Isabela at Eladio. Hindi ito simpleng balita. Para sa lahat ng taga-Malaya, ito ay simbolo ng pag-asa. Na sa kabila ng pagkakaiba sa estado, sa kabila ng unos at pagtatakwil, may mga puso pa ring nagtutugma dahil sa kabutihan. Ipinangalan nila ang bata na Luciana Adora Ramos, pinagsamang pangalan ng ama ni Isabela at ng ina ni Eladio. 2 taon na sa kabila ng kanilang pagkukulang at tahimik na pamumuhay, ay naging ugat ng pagmamahal na namunga sa susunod na henerasyon. Tuwing gabi, habang nakahiga sa duyan at pinapakinggan ang pag-ihip ng hangin sa kawayan, madalas sabihing muli ni Eladio, "Akala ko noon, sapat na sa akin ang lupa. Pero ikaw ang nagpapatunay na ang lupa ay lalong tumataba kapag pinatubo ng pag-ibig." Sa gilid ng bahay ni na Eladio at Isabela, may isang dingding na may maliit na frame. Doon nakapaskil ang larawan ng bumagsak na eroplano. Hindi bilang alaala ng trahedya, kundi bilang paalala kung saan nagsimula ang lahat. Sa ilalim ng litrato ay nakasulat ang mga salitang ito. "Minsang dinala ng bagyo ang isang banyagang hindi ko kilala. Ngunit mula sa abo ng kanyang pagdating, tumubo ang isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman malilimutan." At sa katahimikan ng bundok ng Malaya, sa bawat aning inaani ng mga kamay nilang magkasama, nananatiling buhay ang alaala ng 2 pusong medsalubong sa gitna ng kagubatan at sabay na tinahak ang landas ng pag-ibig, hindi dahil madali, kundi dahil totoo.